Hello, hello. Padayon tas mukbang ang chika. Banindog ka flower. Tanto flower dahil panindog ang view. Anyways, we have here chicken. Upat ka bak bilin, no? We have a lot of chicken. Chicken. Uy. Ito hindi siya. Maklaro. Layo na to. So. Alright guys. Chicken na buta no, padayon sa about sa okay, chicken na to. Residence permit na. Din ta sa residence permit. Na yung mga boyfriend na Swedish or mga European countries. Ma-apply mo residence permit. Siguro process 6 months from 6 months pataas na. Kanang di gusto mag-tourist, pwede naman dito. Apply residence permit kung Sweden mo. Kaya na some cases po nga na-approve sila. Nga ni-diretso sila apply og residence permit without applying tourist visa first. Yes, ako ang case is tourist ko daan 3 months, another extend 3 months, so 6 months no. Bago ko nag-apply og residence permit. Yan guys. Pag residence permit naka chance nga makatrabaho na sa Sweden. Once na-approve na residence permit is approve na pagkaana sa imuhang work permit. So, residence permit plus work permit at the same time. So, pwede na ka makatrabaho pag abot ni mo sa Sweden. Makapagita og trabaho, example mag-apply ka mga hotel, restaurant, cleaning. Di na ka need mag-study nag-Swedish. Kaya mo dawat na sila bisag good ka kabalo sa language. Pero gusto ni mo ganang mo study pa, mas nice man lang mo study pa og Swedish kay libre man pud siya. SFA spends ka some Swedish for invandrary, so Swedish for immigrant. Pwede ka skilla na ABCD na siya, tapos depende sa imong course level sa Pilipinas, so sa pag-evaluate sa teacher na rin kung asa kayo assign, and then kung bahaman na nimong ABCD, so pwede ka ma-apply mga healthcare ng caregiver, rest na ko is nag-SFI lang ko din nag-caregiver, and then kung dira ka sa mga yung partners like taga city, so daghan kay trabaho dira, daghan kay opportunities no. So, pwede ra ka manarbaho no, bahala ko eskwela kay ihagi man trabaho diri kay dagko kayo sa sahod sa kuha lang ha. Caregiver ko 145 per hour, sa to is 900 pesos plus per hour na siya. Although dako ilang tax, it's like 30 to 33% sa whole amount sa imong sahod, but dagko jud maabot sa imong. Example of full time ka, so maabot siya pag mga 20,000 crowns diri so times nimo sa 12 times 6, so 100,000 plus siya no. And depende sa imong trabaho, depende sa rate na siya. So nga na and then mga holidays dagko ilang pay, additional pay niya. Mga Hellion is like weekends, dagko pa lang pay. Sa kuha is 200 crowns, so it's like 1,200 per hour or 1,300 or almost 1,500, basta something like that. Dagko ang weekend. Napay ka ng overtime o kung panggabi ka.
Balik to sa SFE no, may SFE ka. Patawa ko ay sugod ako diretso B. Ano na, 2 months na human ako ang B. Diretso na ako D. Nya. Buntis pa ko nuwa ito mga nakay. So, pag 4 months sinuwa, hap ako nibalik ang D. Nya. Studyhan na ako tong D like 2 months also. Nya, every Monday lang. Once a week. Nya, pag exam na ako, nakapasar man ko. So, exam na lang po na ako tong C. Nakapasar man po ko. So, manalain ko. Dali na kayo. It's like 4 months lang. Nya. Katong bagay din ako kay every Monday lang ko nisulod. So, nga na siya kanindot po mo eskwela po kay daghan po ka ma-learn mga basic Swedish. Nga ba man, pwede na ka magtrabaho ka ng healthcare. It's up to you if you want to continue your pag-study diri kay pwede mo na siya ipa-convert mo hang grade sa Pilipinas. Ipasa na nimo diri sa university diri like convert mo hang grades. Pasa ka passport nimo, imong grades, imong diploma, certificate, etc. So, muna siya. Tagaan ka nila level, sa ka na level sa education conversion diri sa Sweden. And then basta mura to. You're talking about mas eskwela ka ba dayon? Nana kay allowance after SFE. Mag-road na katawagan na. Mag-road ka, mag-study ka, expense ka sa Mandersbrook, Swedish. Saan na? Swedish as second language. Anya. Other subjects like math, English, it depends to you what you want to study more, and then you get an allowance from the government. So, ano na siya kanindot. Anya, ano siya po ito? Nakaswila ko, expense ka sa Mandersbrook, ako rin nag-examan. So, nag-reach ko sa number 2, no? So, dihan na ako siya 5 months. Nakuha po allowance sa gobyerno like 5,000 crowns. So, that was like 30,000 kronors. I mean, 30,000 pesos. For 5 months in allowance. Ano ko na 4 hours a week. Yeah, 3 days. 3 days lang sa isa ka semana. Yan na kaya yan na kay allowance. Ano all. So, listen no kaya na kay anak ko. So, mas priority na akong magtrabaho ron. Over mag-eskwela. Or hindi trip po mag-eskwela ka na may allowance tapos ano pa jud, libre lang. May allowance. Isa pa. Pero need na akong trabaho kay na kay anak. Duha na akong anak ron so laban ma there. Yeah, unsa pa man sa chika. Pwede po ka mag-work, example, mag-bakery ka. Bakery is like part-time. Receive ka part-time siya, plus mag-study ka. Para ma-basic ka. Mula kay anak, hihili mo. Kung na mag-part-time pa ko, anak, nag-study pa ko. Di lalim. Pero, kaya dyan pa. Kaya nun lang. May kaya na to, mga Pilipina. Maya niya. Mama, you ate na. Ay, niya, 3 months. Come here. Join my vlog. Fuck you. I'm a live streamer. Char. Fuck you. Maro to guys, chicken na po talaga ulain. Amping galblas. Lamay kaya akong kuan man. Lamay kaya akong na mukbang. Amping mo kanunay. Part 3 na po.